Good morning po sa inyo or magandang gabi mga Kalingap supporters and viewers. So, ginawa ko po itong video na to para magbigay ng advice para kay Nanay Hansel. So, Nanay Hansel, kung nanonood ka man po, itong video na to is ginawa ko para bigyan ka po ng advice. Pero hindi kita pinupush kung susundin mo or hindi. Kasi ikaw pa rin po ang magdedesisyon, ikaw pa rin ang gagawa para sa sarili mo, ikaw yung gumagawa ng sarili niyong kapalaran or sarili niyong buhay. Advice lang po ito. So Nanay Hansel, ikaw ay isang ina. Ikaw ay matatawag na ilaw ng tahanan. So ang isang ina is napakalaking role para sa isang pamilya, lalo sa mga anak, sa loob ng tahanan. Ikaw ay isang ina na alam ko na nangarap ka din para sa iyong mga anak nung sila ay mga bata pa. Alam ko na meron ka ring mga pangarap na gusto nilang makamit sa kanilang paglaki. So, Nanay Hansel, ang responsibilidad mo bilang isang ina is pakainin, damitan, paaralin, gabayan, bigyan ng maayos na tahanan, at palakihin ng may magandang kinabukasan ang mga anak nyo sa hinaharap or sa future. Si Beyonce is panganay mong anak. Panganay mo siyang anak, Nanay Hansel. Siya yung nag-iisang babae na anak mo. Siya yung panganay, siya yung unang makakatapos ng pag-aaral sa mga anak mo. Siya yung unang makakapagtrabaho sa pamilya nyo. Alam po natin na iniahon kayo sa kahirapan ng Kalingap. Nila Kuya Bal at ni Kalingap Rab. Naging bahagi sila ng buhay nyo. Naging bahagi din po ng buhay nyo si Dr. Lab. Alam ko po Nanay Hansel na iniangat po kayo or inahon kayo ng Kalingap sa kahirapan. Naging bahagi din ng buhay nyo si Dr. Lab. At ganoon din si Kuya Bal, si Kalingap Rab. In short, ang buong Kalingap. Binigyan kayo ng mga bagay na hindi nyo kayang bilhin nung hindi nyo pa nakikilala ang Kalingap. Napabahayan kayo, lahat na ibigay sa inyo. Inahon kayo sa kahirapan. So meron ding part na naitulong si Dr. Lab sa family nyo. Dahil kung hindi rin dahil sa kanya, hindi nyo makikilala ang Kalingap. At kung hindi dahil sa Kalingap, hindi kayo magkakaroon ng buhay na meron kayo ngayon. Buhay na tinatamasa nyo ngayon. Sponsors na sumusuporta sa inyo ngayon kung hindi dahil sa Kalingap. So Nanay Hansel, no? Ako pro Kalingap. Pero meron pa rin po akong concern sa inyong anak. Dahil si Beyonce is bata pa. Si Beyonce, ang pagkakakilala ko po sa kanya is mabait na bata. Nasubaybayan ko po yung kwento ng buhay nyo simula nung unang na-vlog siya ni Kalingap Rab hanggang sa EDC, so hanggang sa pag-alis niya sa Kalingap. Sa mga napanood ko sa vlog ni Kalingap Rab, tinanong siya ni Kalingap Rab, ano ba ang pangarap mo sa buhay? Ang sagot ni Beyonce, gusto ko pong maging isang flight attendant. So Nanay Hansel, si Beyonce napakataas ng kanyang pangarap sa buhay. Napakatayog ng kanyang pangarap. Kasing taas ng eroplano sa himpapawid ang mga pangarap ng isang Beyonce, ng iyong anak. Ang pagiging flight attendant, hindi po siya madali. Maraming trainings, mahirap kunin ang kurso dahil malaki ang gastos. Bihira ang nakakakuha ng ganong kurso. Pero sa akin, bagay na bagay po kay Beyonce ang maging isang flight attendant. Dahil unang-una, meron siyang ganda,
Kaya po niya yun kung talagang makakapagtapos siya ng pag-aaral. Makakamit niya ang pangarap niya. Kung iyon ay talagang pagtutuunan niya ng pansin. Si Beyonce, Nanay Hansel, alam ko na nagbago. Pero alam ko yung pagbabago na yun is hindi niya kagustuhan. Hindi kagustuhan ni Beyonce ang mga nangyayari sa buhay niya ngayon. Hindi niya kagustuhan na lumagay sa ganitong klaseng sitwasyon na sa bawat open mo ng Facebook, ng YouTube, mukha niya ang nakikita. Binabash, sinasabihan ng masasakit na mga comments, sinasabihan ng kung ano-anong mga salita. In short, pinag-uusapan sa social media. Nanay Hansel, si Beyonce po is nangangarap hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para din po sa iyo, sa kanyang tatay, at sa kanyang mga kapatid. In short, meron siyang pangarap para sa kanyang pamilya. Mataas yung pangarap niya. Pero po, paano po makakamit ng isang Beyonce ang kanyang mga pangarap na gustong makamit sa buhay kung kayo po mismo na magulang is nagpapadala sa mga sulsol na nasa paligid nyo? Alam ko po na si Beyonce is napipilitan lamang sumunod sa mga utos sa kanya na hindi niya kagustuhan. Alam ko po na nadadala lang siya dahil sa yun ang kagustuhan nyo, yun ang kagustuhan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nasiraan ang kalingap, talikuran ang mga taong nakatulong sa inyo, balahurain si Kuya Bal, si Kalingap Rab, talikuran si Dr. Lab. Ang mga taong yun is nakatulong po ng sobra-sobra sa inyo, lalong-lalo na po si Kalingap Rab at si Kuya Bal. Nay, hindi po nakakabuti para sa iyo ang pakikinig sa mga sulusol. Ang unang naapektuhan po dyan ay yung future ni Beyonce. Yung future po niya ang naaapektuhan, hindi kayo. Kasi si Beyonce, kumbaga kayo, nandyan na kayo na nakapag-asawa na kayo, nagkaroon na kayo ng anak, nakapag-aral na kayo. Si Beyonce po, pasimula pa lang siya. Wala pa siya sa buhay ng pag-aasawa, wala pa siya sa buhay na mayroong sariling pamilya or nakapagtapos na ng pag-aaral. Si Beyonce, Nanay Hansel, is marami pa siyang pangarap na gustong ma-achieve sa buhay. Kaya po, wag niyo pong sisirain yung pagkakataon na makamit po niya yung kanyang mga pangarap sa pamamagitan po ng pakikinig ninyo sa mga taong nagsusulsul sa inyo. Sa mga taong nagpupush sa inyo na gawin ang ganito, siraan si Kuya Bal, siraan si Kalingap Rab, siraan ang community ng Kalingap. Si Kuya Bal, marami na po siyang napatunayan sa buhay. Sa edad niyang 66, sa edad ni Kuya Bal na yan, marami na po siyang napatunayan, marami na po siyang napagdaanan sa buhay. Marami na siyang ups and downs, mga pagsubok na napagdaanan, nalagpasan. Marami na siyang napatunayan. Yung anak niyo pong si Beyonce is pasimula pa lang. Kung baga si Kuya Bal, pabalik na. Si Beyonce, papunta pa lang. Si Beyonce po, ilang taon na po ba niya? 18 years old? 19? So sabihin na lang natin na 19 years old si Beyonce. So magto-20 siya, 30, 40, 50, 60, 70. Marami pa po siyang mahaba pa yung journey niya na tatahakin sa kanyang buhay. Mahaba pa po yung journey niya, marami pa po siyang mapagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay.
Marami pa siyang mga ups and downs na mararanasan sa buhay niya. Kaya po Nanay Hansel, huwag po kayong magpapadala sa mga taong sumusulsol sa inyo. Hindi lahat ng tao na nakangiti sa inyo, nagpapakita ng pagmamahal o concern sa inyo is totoo. Pumili po kayo ng mga tao na sa tingin ninyo is makakatulong sa inyo sa huli. Dapat po sana, Nanay Hansel, no, mas pinili po ninyo ang mag-stay sa Kalingap. Kasi ang magandang future po ni Beyonce is nasa Kalingap. So kung nanonood po kayo ng vlog ni Verana Studio, lagi niyang nire-remind ang Kalingap Angels na mag-stay sa Kalingap dahil ang magandang future nila is nasa Kalingap. Kasi kung nasa Kalingap kayo, sigurado po na hindi mapapariwara ang buhay ng anak nyo at ang sitwasyon nyo ngayon. Ang buhay ninyo, hindi po yan mapapariwara. Kung naniwala lang po sana kayo kay Kalingap Rab. Ang sponsors, ang mga nagpapalipad, ang mga supporters ninyo, hindi po yan habang buhay susuporta sa inyo. Kaya po Nay, huwag po kayong makikinig anuman po ang mga ipinapagawa sa inyo ng mga sponsors nyo, ng mga tao na nasa paligid nyo, na sa tingin nyo is makakapahamak sa pamilya nyo at makakasira sa future ni Beyonce. Let's say, sinunod nyo lahat ng mga utos nila for the sake of money. Nagkapera po kayo, pero yung pera na yun, once na nagastos nyo, wala na. Yang mga sponsors na mga tao kuno na nandiyadyaan, sumusuporta sa inyo, hindi po kayo sasamahan yan kung tinutuon ni Kuya Bal na kasuhan kayo or ipakulong kayo. Hindi po yan sasama sa kulungan. Hindi po, masuportahan kayo financially, pero hindi yan habang buhay magbibigay ng suporta sa inyo financially. Yang mga tao na yan, Nay Hansel, na nasa paligid nyo ngayon, hindi nyo pwedeng iasa sa kanila ang buhay ninyo. Kasi may mga pamilya po yan. Hindi po habang buhay nagtatrabaho sila. Hindi habang buhay susuporta sa inyo. May mga pamilya po yan. May mga anak, may mga apo, may pamilya na sinusuportahan. Kaya hindi po habang buhay susuportahan kayo. Tatanda din po yung mga yan. Magkakaroon din po sila ng kanya-kanyang pagkakagastusan sa buhay. Kaya po wag nyo pong iasa, wag kayong aasa lagi sa sponsors, sa mga nagpapalipad, sa mga taong nasa paligid nyo na nagsasalita ng mga mabubulaklak na pananalita para sa inyo, para sumunod sa kanila. Ang totoong tao, Nay Hansel, ay yung idadala kayo sa tama, ituturo kayo sa tamang landas at hindi po kayo ililigaw ng landas. Wag po ninyong isakripisyo ang future ni Beyonce. Wag nyo pong isangkalan si Beyonce para lang sa pera, para makapanira ng ibang tao. Katulad ng pagpapatulfo kay Kuya Bal. Ang paninira sa community ng Kalingap. Alam ko po na hindi po niya gusto na gawin yun, pero siya po ay nasusulsulan at kayo din po is nasusulsulan. Kaya po niya nagawa yun. Dahil ang tingin ko po kay Beyonce is mabuting bata, mabait na bata. Kaya lang po niya nagawa yun dahil meron pong nagtutulak sa kanila or sa kanya, or baka isa rin po kayo sa nagtotolerate na gawin po niya yung mga bagay na yun. Kayo po bilang isang ina, magpakita po kayo ng magandang halimbawa kay Beyonce kasi siya po ay babae. Babae po kayo, magiging isang ina rin po siya. Mas maganda po na kayo bilang isang ina, magpakita po kayo ng magandang halimbawa sa kanya dahil in the future magkakaroon din po siya ng sariling pamilya at magkakaroon ng mga anak at magiging ina rin po siya. Nay Hansel, sabi ko kanina si Beyonce is mataas ang pangarap. Gusto niyang maging flight attendant. Let's say nakatapos siya ng pag-aaral, nakagraduate siya.
Do you think Nanay Hansel tatanggapin po siya sa trabaho na gusto niyang applyan? Kung halimbawang tinotoo ni Kuya Bal na kasuhan po siya. Paano po siya tatanggapin halimbawang magte-training siya sa isang airline company? Let's say, Cebu Pacific or Philippine Airlines. Nag-apply siya sa any companies na gano'n. Tapos nag-submit siya ng requirements at nakita doon na meron siyang record sa barangay, sa pulis, sa NBI, at sa piskal. Do you think Nanay Hansel tatanggapin po siya para maging empleyado sa company na yon kung may record po siya? Hindi po. Hindi po siya matatanggap. Dahil sino ba namang kumpanya ang tatanggap sa isang empleyado na merong bad record, lalo na sa NBI, sa piskal? Hindi nila pagkakatiwalaan ang tao na yon dahil iisipin nila na maaari niya pang ulitin yung bagay na yon doon sa kumpanya nila. Kaya po Nanay Hansel, wag niyo pong hayaang masira ang future ni Beyonce. Hanggat maaari, ituwid niyo yung pagkakamali niya. Wag niyo po siyang susulsulan na gawin itong bagay na ito ng dahil lang sa pera. Okay lang naman, Nay, na kahit maganda na yung buhay niyo, pwede ka pa rin naman pong bumalik na maglabada. Wala pong masama sa pagiging isang labandera. Marangal na trabaho yan. Marami akong kakilala ng mga tao na napapatapos ang kanilang anak sa paglalabada, sa pagiging kasambahay. Wala pong masama doon. Ang masama po, yung kumikita ka ng pera, pero nakakasama ka naman. Nakikinig ka sa mga taong nakapaligid sa'yo na nagtuturo ng hindi maganda sa inyo.